Anyway, mga bossing, eto muna tayo. Dakuin muna natin yung mga nasa hearing. Yung mga nasa hearing ho, mga kababayan, yung mga nag-iyakan, yung mga vlogger po ng mga DDS, iyakan. Hagulgol mga kababayan. Ano? At bumabaha ng sorry. At may nagsabi pa, opo, fake news po ako. 'Di ba? Opo, fake news po ako. Oh, yan. Yan ang ating pangalawang topic. Nako, hindi pa din maka-move on yung mga kababayan natin, ano? Doon sa mga nag-iyakan. Unahin natin itong si Lopez, no? Si Lopez na parang gusto pa itanggi na pro-China siya. Inayupak na yan. Pakinggan nyo ha, mga kababayan, dahil nung isang araw, nung atin pong ibinlag ito, mga bossing, ay hindi po natin naipakita mismo yung sinasabi ni Lopez na winater cannon din ng China. Ng Pilipinas ang China. Pakinggan nyo ho, mga boss. Oh. Sa South China Sea Ayan ha, si Lopez yan. Oh. Si Lopez mukha namang bilugan, pero parang nung nando sa hearing, parang gutom. Pero walang ganang kumain dahil alam magigisa, alam mapapahiya eh. Na ngayon ho, mga kababayan, nagiging katawa-tawa o pinagtatawanan po ng buong Pilipinas itong si Lopez. Ay hindi buong Pilipinas. Sorry naman, fake news yung pag buong Pilipinas. No? Except po doon sa mga DDS. Syempre, alang mong pagtawanan nila yan. 'Di ba? Alam nga naman pagtawanan nila yung kasamahan nila. Hindi. Gagawa yan ng paraan para ipagtanggol pa etong si Lopez. O, pakinggan nyo mga kababayan, kung sino ba naman ang hindi manggagalaite sa sinabi nito. Bis sa South China Sea Okay. The South China Sea. Okay. Banat! Anyway, Tayo rin po, sir. Mr. Chairman, Tayo rin po nagwa-water cannon, Mr. Chair. Ako! Inayupak na yan. Tayo din po nagwa-water cannon, Mr. Chair. Ulitin ko ha. Konting balik lang. Tayo rin po, sir. Mr. Chairman, Tayo rin po nagwa-water cannon, Mr. Chair. Po! Walang katotohanan yan, bossing. Kaya yung pagkakasabi mo na, opo, fake news ako, totoo yun. Alam nyo po kung ano ang magiging epekto nito sa bansang Pilipinas, mga kababayan. Ang China po, no, kapag ka merong binangga yung barko natin ng malalaking barko ng China, pagka winater cannon tayo ng China, pagka hinabol tayo ng China, pagka binubuli tayo ng China, ang kanila pong naratibo na ipinapakalat sa buong mundo ay tayo po ang nagbubuyo sa kanila para gawin yun. Mga bossing. Tayo po yung unang kumikilos, no, para asarin sila, para buwisitin sila, para gawin nila yung mga pagbangga sa ating mga barko, sa ating mga mangingisda. Yun yung pinapakalat nila. China ho mga kababayan, China. Ngayon, pag narinig po, no? Pag narinig po ito, mga kababayan, ng ibang bayan, ibang bansa. Naku, tingnan mo, yung Pilipino nagpapatotoo. 'Di ba? Naku, yung Pilipino nagpapatotoo na Nagpapatotoo siya na nagwa-water cannon din ang Pilipinas. Tayo din po nagwa-water cannon, Mr. Chair. Ang pinag-uusapan lang ho dito, mga kababayan, is tungkol po sa West Philippine Sea, no? Sa pagkatungkol po sa West Philippine Sea at sa Pilipinas pinag-uusapan, nandiyan lang po dalawang bansa, no? Siyempre bansa natin at bansang China. So ngayon, kung i-analyze natin, sino ang wina-water cannon na sinasabi ni Mark Lopez? Di ang China ho. Dumadagdag ito, no?
doon sa naratibo ng China na totoo yung kanilang sinasabi na tayo yung unang nambubuyo para gawin nila yung pagwa-water cannon sa bayan natin. Di ba? Kumbaga, mas pinapanigan nila yung China na naratibo dahil dito. Kaya lang hindi po talaga pumayag yung ating mga kongresista dito sa sinasabi ni Kulaog. No? Hindi po pumayag. Bakit to? Dahil ganun nga ang magiging epekto sa ating bayan. Tapos ano pa nila? Papamukha pa nila na hindi sila pro-China. Hello? Mag-hi nga tayo doon sa funded by China na seminar nila. Diba? Mag-hi tayo doon sa funded ng China na seminar nila, mga kababayan. Diba? Tapos meron pa doon sa hearing na yon, mga boss chief sir, na umabot pa kay Galileo Galilei. May mga science pa na ipinapaliwanag si Atty. Trixie Angeles. Malayo ho yun, mga bossing. At hindi pa daw nila alam kung ano ang definition ng fake news. Fake news, maling balita, maling impormasyon, hindi totoong balita, gawa-gawang balita. No? Yun ang fake news. Gusto pa nila, sige, i-define nyo po muna sa akin kung ano ang fake news. Dahil po nung panahon ni Galileo, nung panahon po niya, meron po siyang sinabi, pero kinalaunan po 600 years or kung ilang years yan, no? Napatunayan po. Dito hindi. Itong sinasabi ni Kulaong, mga kababayan, walang ganong nangyayari. Sabi ni Ma'am Aba, no, fake news is the center of the solar system. Potex ka sa Laika. Di ba? Itong sinasabi nitong taon to, walang ganong pangyayari at walang ganong ginagawa ang Pilipinas. Yun ang fake news. Pagka sinabi mong nag sa salitang Pilipino, Tagalog, natapos na yan. Nagluto, natapos na yan. Nag-water cannon, natapos na yung sinasabi niya. Hindi naman magwa-water cannon po ang Pilipinas. Ibig sabihin, mayroon tsansang mangyari. Di ba? Mayroon tsansa. Mayroon palang chance na o posible palang mangyari. Pero pag sinabi mong nag-water cannon na yan, tapos na yan. Which is, sa buong pag-uusap ng West Philippine Sea, mga kababayan, walang nangyaring nag-water cannon ang China, ang Pilipinas. Meron ang China. Simple. Di ba, mga kababayan? Sabi ni Princess, Sarmiento, nagsaing, tapos na. Napakasimple ho, mga kababayan. Yung sinasabi, yung si Galileo Galilei, posible na sinabi niya ngayon yon tapos na-discover after ng ilang daan taon. Di ba? Pero eto may epekto ho itong mga fake news na sinasabi nila, mga kababayan. May epekto po itong mga fake news na sinasabi ho nila, mga bossing. Lalo na po ang naratibo ng China na ipinapakalat, tayo yung nag-uumpisa. No? Tayo yung nag-uumpisang manggulo sa West Philippine Sea at pinoprovoke natin ang China na gawin yun sa atin. Di ba? Miss Aba, ang na-realize ko nga kalmado pala silang magsalita. Kalmado. Mr. Chair, hindi ko kayang gayahin no? Hindi kaya ng bibig ko